akin pong ikinagagalak na ipaabot sa inyo na sa mga susunod na buwan, sisimulan na ng Department of Foreign Affairs ang karampatang mga preparasyon para sa pagbubukas ng ating konsulado dito sa Busan. Sa susunod na taon ay may mabubukas na Philippine Consulate General dito. At dahil dito, magiging 2 na po ang opisina ng Pilipinas dito sa Korea. Ang embahada natin sa Seoul at ngayon yung bubuksan natin konsulado dito sa Busan. Ang pagtatayo ng konsulado ay isang mahalagang hakbang upang mas mapalapit ang serbisyo ng ating pamahalaan sa bawat Pilipino dito sa Busan at sa mga karatig na lugar tulad ng Ulsan at Gimhae. Soon, you will no longer need to travel all the way to Seoul to renew your passport, to submit civil registry documents, and to legalize your documents for use in the Philippines. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. planong buksan ang Philippine Consulate at SSS Office sa Korea para sa mas mabilis na serbisyo sa mga OFWs. Sa hangaring mapagaan ang pamumuhay ng mga overseas Filipino workers sa South Korea, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbubukas ng Philippine Consulate sa Busan at SSS Office sa Seoul. Kasalukuyang nasa South Korea ang Pangulong kasama ang kanyang delegado para sa 32nd Asia-Pacific Economic and Cooperation or APEC Summit, kung saan bit-bit ng Pangulo ang mahalagang programa ng pamahalaan na naglalayong palaguin ang ekonomiya ng Pilipinas at hikayatin ang mga negosyante na mag-invest sa bansa. Unang binisitin ng Pangulong Marcos Jr. sa Korea ang Filipino community, kung saan ipinahayag niya ang pagpapahalaga sa sakripisyo at dedikasyon ng mga kababayan nasa ibang bansa. Tiniyak din ng Pangulo ang patuloy na pagtatrabaho ng pamahalaan upang maihatid ang serbisyo, proteksyon at suporta para sa Filipino community saan mang sulok ng mundo, maging sa ekonomiya, trabaho at edukasyon. Itinampok din ng Pangulo ang kahalagahan ng APEC 2025 para sa pagpapalakas ng ekonomiya, digital trade, MSMEs, sustainable jobs at edukasyon sa digital skills at teknolohiya. Binanggit din ng Pangulo ang mga isyong pandaigdig tulad ng climate change. Hindi kakayanin isa lamang kundi ang sama-samang aksyon ng mga bansa para matugunan ang issue ng climate change. Sa kanyang pagdalo sa APEC Summit, binigyan diin ng Pangulo ang layunin ng Pilipinas na mapalago ang negosyo, makakuha ng trabaho at masiguro na walang Pilipino ang maiiwan sa pag-unlad. Lubos naman ang pasasalamat ng Pangulo sa mga kababayan. Hinikayat niya ang lahat na ipagpatuloy ang kanilang pagmamahal para sa bayan. Nagbigay din ang Pangulo ng mensahe ng pagkakaisa, inspirasyon at national pride para sa mga Pilipino abroad. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinikayat ang Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC na magtulungan sa gitna ng mga pandaigdigang hamon. Hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang mga kasapi ng APEC na magkapit-bisig upang mapanatiling bukas, inklusibo at handa sa hinaharap ang kalakalan sa gitna ng pandaigdigang hamon sa pamamagitan ng pagtupad sa mga prinsipyong nakabatay sa pagiging bukas, patas at malinaw. Sa kanyang intervention sa unang session ng APEC Economic Leaders Meeting, Informal Dialogue with Guests kaninang umaga, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng muling pagpapatibay sa mekanismo ng pagresolba ng mga issues sa World Trade Organization. Kasama na rin dito ang paglinang ng mga bagong patakaran na angkop sa mas mabilis na pag-unlad ng digital na kalakalan. Binigyan diin ng Pangulo na pagtuunan ng pansin ang agrikultura, magtayo ng mas matatag at makabagong supply chains, at suportahan ang mga macro, small at medium enterprises upang matiyak ang pangmatagalang kaunlaran sa pamamagitan ng digitalisasyon at pagpapalawak ng kakayahan ng mga manggagawa. Ipinanawagan din ni Pangulong Marcos Jr. ang mas matibay na ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at pribadong sektor, kagaya ng Public-Private Partnership Code ng Pilipinas.
Naghihikayat din ang Pangulo ng mas malaking pamumuhunan para sa mga kababaihan at kabataan. Naniniwala ang Pangulo na ang pagbibigay lakas sa mga kabataan at kababaihan ay susi sa masiglang ekonomiya. We must recognize the immense economic gravity of the APEC region. It accounts for nearly 46% of global trade in goods and commercial services and generates roughly 61% of the total global GDP. The growth and stability of this region are directly tied to the opportunities and welfare of all Filipinos. I want to use this moment to reaffirm a core truth to the international business community. The Philippines is not merely ready. We are a reliable, forward-looking partner in the Asia-Pacific. Invest in the Filipino. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaasahang magsasalita sa APEC CEO Summit upang hikayatin ang mga negosyante na magnegosyo sa Pilipinas. Nakatakdang magsalita si Pangulong Marcos Jr. sa APEC CEO Summit ngayong hapon dito sa Korea, kung saan inaasahang aanyayahan ng Pangulo ang mga negosyante at regional partners na bumisita sa Pilipinas sa susunod na taon kung saan gaganapin ang Asian Summit at sabay na mag-invest sa bansa. Sa kanyang intervention, bibigyan diin ng Pangulo ang kahandaan ng Pilipinas sa pag-host ng ASEAN 2026 na nakatuon sa pagsulong sa mga inisyatiba sa regional digital economy at pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng APEC at ASEAN. Nakatuon din ang bansa sa digital transformation, inobasyon at paggamit ng AI bilang daan tungo sa mas mabilis na pag-unlad sa ekonomiya, pagpapalakas ng MSMEs at pagsisiguro na walang Pilipino ang maiiwan sa digital na ekonomiya. Kabilang sa mga pangunahing hakbang ang pagpapalawak ng digital infrastructure, pagpapaigting ng cyber resilience, pagsasanay sa e-commerce para sa mga negosyante at pakikipagtulungan sa transnational higher education. Kasunod ng mga development sa bansa, inaasahan ding hihikayatin ng Pangulo ang mga negosyante na makipagtulungan sa paghubog sa hinaharap na sa pamamagitan ng teknolohiya, sustainability at mabuting pamamahala at cross-border cooperation. Pamahalaan, nakabantay sa undas. Bago ang pag-alis ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pilipinas patungong South Korea para sa 32nd Asia-Pacific Economic and Cooperation o APEC Summit, ipinag-utos ng Pangulo ang mahigpit na pagbabantay sa undas. Ang Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian ay nagpalabas ng direktiba na tiyaking handa ang kanilang field offices sa anumang kakailanganing tulong ng mga pasaherong uuwi sa kanilang probinsya. Tiniyak din ng DSWD na may sapat silang relief items kasama na ang ready-to-eat food packs, family food packs at iba pang non-food items kung sakaling may mga pasaherong mas stranded. Si Health Secretary Ted Herbosa ay nag-ikot naman sa mga DOH emergency tents sa SLEX dahil sa inaasahang pagtaas ng volume ng mga pasaherong uuwi sa mga probinsya ngayong undas. Nauna na ring nag-ikot si Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque noong Miyerkules sa isang pamilihan sa Guadalupe upang masigurong walang pagtaas sa presyo ng mga bilihin ngayong undas. Pinuri ni Secretary Roque ang mga retailers sa pagpapanatili ng patas na presyo ng mga bilihin para sa kapakinabangan ng mga mamimili. Tiniyak din ng kalihim ang patuloy na pagbabantay ng DTI upang mapanatili ang abot-kayang presyo ng mga bilihin habang sinisiguro ang sustainability at kita ng mga negosyo para sa kapakinabangan ng lahat. Ipinag-utos naman ng Philippine National Police Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na paigtingin ang pagpapatrolya, kabilang sa mga residential areas at business establishments upang masiguro ang ligtas na undas. Ayon sa PNP, aabot sa 31,200 na kapulisan ang idideploy para sa darating na undas, kasama ang karagdagang deployment ng 11,700 uniformed personnel ng Armed Forces of the Philippines,
Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. Mayroon ding aabot sa 29,900 force multipliers, kagaya ng barangay tanod, radio groups at non-government organization volunteers ang susuporta sa security operations. Bagamat nasa APEC Summit si Pangulong Marcos Jr., prioridad pa rin ng Pangulo ang seguridad ng taong bayan ngayong undas. Ang direktiba po ng Pangulo, dapat lagi tayong handa. Nag-utos na po siya sa mga government agencies concerned at kinakailangan po na paghandaan ang darating na undas at nakita po natin at sinabi po natin, pati po ang presyo ng mga bilihin ay binabantayan din po para po mas maganda ang maging karanasan ng ating mga mamimili sa darating na undas at walang pagtaas na presyo. Ang readiness po ng pamahalaan pagdating sa darating na undas ay masasabi po natin na malaki. Napakataas po ng readiness ng ating gobyerno para dyan at kung tutusin po ay taon-taon lang po nagaganap ang undas, kaya po handang-handa po ang ating gobyerno para dyan. Kaya kapag sama-sama, pag-unlad ng bansa, kayang-kaya. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.